Iyan ba ang suot mo sa interview? Parang galing kang palengke, hindi sa opisina. Malamig na sabi ni Vanessa, ang mataray na senior manager na agad pinahiya si Celine sa harap ng lahat. Tahimik lamang si Celine. Pilit nilulunok ang hiya habang pinagmamasdan siya ng bagong boss na kararating lang. Matikas, matalim ang titig at pamilyar. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nanlamig si Celine. Ang cufflink, ang boses, ang ngiti. Siya ang lalaking nakasama niya isang gabi sa hotel. At habang pinipigilan ng paghinga, isang tanong lang ang umiikot sa isip niya. Paano kung malaman niyang nagbunga ang isang gabing magkasama? Si Celine Vera, anak ng respetadong abogado na si Attorney Ramon Vera, ay nakatayo sa gilid ng charity gala. Hawak ang baso ng champagne. Matapos ang nakaraang heartbreak, ramdam niya ang pagkabagot sa sarili at pangangailangan ng pansamantalang makalimutan ang sakit. Nakatingin siya sa paligid. Mga elegante ang bihis, mga ilaw ay kumikislap sa kristal ng chandelier. Musika na bumabalot sa buong hall. Pilit siyang ngumiti, ngunit alam niyang halata sa mata niya ang kaba at panghihina. Biglang nadapa ang kanyang paa sa mataas na takong. Uy, ingat ka! Isang malalim at mahinahong boses ang sumabay sa kanya. Luminga siya at nakita ang isang lalaki. Matangkad, maayos ang bihis, at may hawak na baso ng inumin. May kakaibang aura siya. Hindi mayabang, pero natural ang karisma. Parang may liwanag na dumadaloy sa presensya niya. Sa pilit na hinihilang atensyon ni Celine. Salamat. Mahinang sagot niya habang pinipilit na huminga ng maayos. Ang dami ng tao, nakaka-overwhelm minsan. 'Di ba? Sabi ng lalaki, may banayad na ngiti. Dito, hayaan mo akong samahan ka sandali. Pinakawalan niya ang kaba ng presensya ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ramdam niyang ligtas at komportable siya sa tabi ng lalaking to. Ang mga mata niya ay malalim at maayos. Parang sinusuri bawat galaw ni Celine, pero hindi nakakasakit. Parang naiintindihan siya sa paraang hindi niya inaasahan. Ang ganda mo talaga ngayong gabi. Mahina niyang sabi. Hindi gaanong naririnig ng ibang tao. Hindi ito pangkaraniwan. May halong pagkahumaling na hindi maipariwanag. Napangiti si Celine, ramdam ang init sa dibdib, halo ng kaba at excitement. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap ay unti-unting naging mas malapit. Ang bawat tawa, bawat dahan-dahang haplos sa braso ay may kakaibang koneksyon. Si Celine sa kabila ng hiya ay natutunaw sa init at banayad na karisma ng lalaki dahil na rin siguro sa alak na kanilang nainom. Lumipas ang oras, ang gala sa ibaba ay tila malabo na lamang. Ang tunog ng musika ay nagiging background. Hinawakan siya ng lalaki sa braso at sa bawat tingin niya, hindi niya mapigilang huminga ng mas mabilis. Hindi niya kilala ang lalaki. Ang mukha niya ay halos nalabo na sa liwanag at dilim at medyo tipsy na siya. Pero ramdam niya ang pang-aakit at sa huling sandali ng gabing iyon, nauwi ang kanilang pagkikilala sa isang sandaling pagkakamali. Isang gabing puno ng halik, haplos at init na paulit-ulit nilang pinagsasaluhan sa gabing iyon. Pagkatapos, ang gabi ay nagtatapos sa katahimikan ng hotel suite. At si Celine, sa gitna ng kaba at kilig, ay pilit na pinipigilan ang sarili na isipin ang lalaki. Alam niya, may panganib sa bawat kilig. Ngunit sa gabing iyon, pinili niyang hayaan ang sarili na mawala sa oras na iyon. Nagising si Celine sa liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ng hotel suite. Tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng malalakas na kotse sa kalye sa ibaba, wala nang ibang tao sa silid. Dahan-dahan umangat ang ulo niya habang unti-unting bumabalik sa kanyang mga alaala ng nakaraang gabi. Ang mga halik, ang init ng haplos, at ang pagtitig ng misteryosong lalaki. Lahat ay malinaw sa isip niya. Isang bagong panaginip na hindi niya gustong kalimutan. Ngunit kaakibat ng kilig,
Ramdam niya rin ang sakit sa unang gabi na pagsasalo sa lalaking hindi kilala. Ramdam ang hiya at kaba na halos pisilin ang puso niya. Humiga siya sa gilid ng kama at pinisil ang noo niya. Ano ba to? Paano ko to haharapin? Bulong niya sa sarili. Pilit niyang naalala ang simula ng gabing yun. Ang unang paglapit ng lalaki sa kanya. Ang mahinahong tinig niya na nagtulak sa kanya na lumabas sa ingay at kalituhan ng gala party. At ang dahan-dahang paraan niya sa pagpapakita ng interes. Hindi basta-bastang lumalapit ang lalaki. Siya ang unang kumilos. Nag-alok ng suporta na makita si Celine na nahihirapan sa crowd. Ang bawat kilos niya mula sa pag-aalok ng upuan hanggang sa pagpipigil sa pagkahulog ni Celine sa takong ay nagpapakita ng kakaibang atensyon at pang-akit. Napaluhod siya sa kahihiyan sa sarili. Grabe, hindi ko malang alam kung sino siya. Pagtingin niya sa gilid ng kama, napansin niya ang isang maliit na bagay na naiwan. Isang cufflink, kumikislap sa liwanag ng araw. Elegante at may ukit na AD. Hawak niya ito at ramdam ang bigat ng kahulugan. Ito ang tanging alaala ng misteryosong lalaki. Humiga siya ulit. Pinisil ang cufflink sa palad. Ang init na nararamdaman niya kagabi ay tila bumabalik sa bawat haplos ng metal sa balat niya. Subalit kaagibat nito ay may kilabot at pangamba. Sino nga ba ang lalaki? Bakit hindi siya nag-iwan ng pangalan, numero o kahit simpleng alaala ng sarili niya? Nagbuntong hininga si Celine, nangingiti sa isang kakaibang paraan. Kahit na nahihiya at kabang bumabalot, sa bawat galaw ng cufflink sa kanyang kamay, ramdam niya ang pang-aakit ng lalaki na hindi lamang pisikal kundi pati sa paraan niya ng pagtitig, ng pagpapatawa at ng pagiging maingat sa bawat kilos. Ang gabing iyon ay hindi lang basta pagkakamali. Ito rin ay gabing nagpakita sa kanya ng may lalaking unang kumilos, unang nagpakita ng pagnanasa. Bago man lang siya nakagawa ng hakbang. Ngunit kasama ng kilig at excitement, may takot na hindi maikakaila. Takot sa kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. Takot sa hiya kung malalaman ng iba. At takot sa sarili niyang damdamin na parang gusto nang mas lalong kumakapit sa misteryosong lalaki. Hindi ko pwede itong gawing problema sa ngayon. Bulong niya sa sarili. Pinipilit maging matatag. Kalilimutan ko na lang. Magpapatuloy ako sa buhay ko. Tumayo siya. Naglakad patungo sa bintana at tiningnan ng lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw ng kotse, mga taong nagmamadali sa kani-kanilang araw ay tila ba nagsasabi rin sa kanya. Ang buhay nagpapatuloy, Celine. Kailangan mo rin magpatuloy. Hinaplos niya ang buhok niya at huminga ng malalim. Nagbihis ang maayos para sa umagang iyon, kahit ramdam niya ang kaba at paggalito. Pinilit niyang ngumiti sa salamin. Ang mukha niya, bagamat medyo maputla, ay may liwanag. Isang natural na ganda na kaakit-akit na hindi kayang itago ng kahit anong kaba. Bumaba siya sa lobby ng hotel at naglakad patungo sa elevator. Sa bawat hakbang, hindi niya maiwasang isipin ang misteryosong lalaki. Sa bawat ngiti niya sa sarili, ramdam niya ang init ng gabing iyon. Ang paraan ng lalaki na unang kumilos, unang lumapit, na parang pinapakita sa kanya na siya'y mahalaga, kahit sandali lang. Sa taxi pa uwi, iniisip niya kung paano niyang haharapin ang sitwasyon. Hindi pa niya alam ang pangalan ng lalaki. Hindi pa niya alam kung magkakaroon sila ng susunod na pagkikita. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing nagpaparamdam sa kanya na may lalaking unang kumilos. Nagpakita ng pagnanais at nagbigay sa kanya ng kilig na tila ba gusto niyang ulitin. Pagdating niya sa bahay, inihanda niyang sarili para sa trabaho at sa iba pang bagay na buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat, may maliit na tinig sa puso niya na nagsasabing, maaalala mo siya at baka sa hinaharap, makilala mo rin kung sino talaga siya. Si Celine ay pinangako sa sarili na hindi siya magpapadala sa pangyayari. Ngunit kahit pilit niyang itulak ang alaala sa likod ng isip, ramdam niya na ang gabing iyon, ang misteryosong lalaki, ang init ng haplos,
Ang kilig na hindi niya maipaliwanag ay magsisimulang mag-iwan ng bakas na hindi madaling burahin. Ilang linggo ang lumipas mula sa gabi ng pagkakamali. Sa unang mga araw, pilit kinalimutan ni Celine ang misteryosong lalaki, ang kilig at ang init ng haplos na ramdam niya sa hotel. Bawat alaala ay tinago niya sa isang sulok ng isip at ipinagpaliban ng mga tanong na baka masakit sagutin. Ngunit sa bawat umaga, may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Pagod, madaling mainis at may mga sandaling parang nauumay siya sa kahit anong pagkain. Una, pinaniwala niyang sarili na stress lang mula sa trabaho at heartbreak ang dahilan. Ngunit, nang paulit-ulit ang sintomas, hindi niya matiis ang kaba. Baka. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa kama. Hawak ang tiyan na parang may nagbabanta sa kanya. Nagpa siya siyang pumunta sa klinika, kahit medyo natatakot sa posibleng sagot. Ang doktor ay isang mahinahong babae. Ngumiti sa kanya habang sinasabing ilang routine tests. May halong kaba at pangamba si Celine habang hinihintay ang resulta. Bawat minuto ay tila isang oras at bawat tunog ng pinto ay nagpapatibok sa puso niya. Celine? Tawag ng doktor. Hawak ang chart niya. Ramdam niya na unti-unting nanginginig ang mga tuhod niya. Buntis ka. Mahinang sabi ng doktor. Diretso, ngunit mahinahon. Parang tumigil ang mundo sa paligid niya. Hindi siya makapaniwala. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Pagkatapos ay muling tinignan ng doktor. Paano? Paano po nangyari to? Tanong niya sa sarili. Hindi literal na sa doktor. Ang boses niya ay nanginginig. Huminga siya ng malalim. Pilit sinusubukang kontrole ng takot at hiya. Ngunit sa bawat hininga, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na sa kanya lang nakasalalay ngayon. Kinuha niya ang kanyang bag at mula sa loob ay nahulog ang cufflink. Ang maliit na eleganteng metal na iyon ay naaalala niyang naiwan sa kanya mula sa gabing iyon. Agad siyang kumapit dito at parang may hawak na lifeline sa gitna ng gulo ng damdamin niya. AD? Sino siya? Anong pangalan niya? Bulong niya sa sarili. Ang cufflink ang tanging clue na meron siya sa misteryosong lalaki. Ang ama ng kanyang sanggol. Wala siyang ibang ideya. Habang pauwi, hindi niya mapigilan ang pag-iisip. Kung sino nga ba talaga siya? Bakit walang bakas ang pangalan? Ng numero? O kahit simpleng paraan para makontak? Ang bawat alaala ng gabing iyon ay nagbabalik. Mula sa unang paglapit ng lalaki sa gala hanggang sa init ng haplos sa hotel suite. Ngayon, bawat detalye ay may bagong kahulugan. Ang bawat halik at titig ay nag-iwan ng marka na hindi niya kayang purahin. Pagdating niya sa bahay, naupo siya sa sofa, hawak ang cufflink sa palad at pinisil ito ng mahigpit. Ang damdamin niya ay halo-halo, takot, hiya, kaba, at kakaibang excitement na hindi niya maintindihan. Ang pagkakaroon ng sanggol ay hindi niya inaasahan at ang kawalan ng ideya kung sino ang ama ay nagpapadagdag ng bigat sa sitwasyon. Pinilit niyang tumayo at tumingin sa salamin. Ang mukha niya, bagamat medyo maputla, ay may natural na ganda. Ang mga mata niya, malalim at expressive, nagsasaraysay ng takot at pangarap, ng hiya at determinasyon. Ramdam niya ang kakaibang aura ng isang babae na may sikreto, na nagtatago ng katotohanan sa mundo habang pinipilit manatiling matatag. Umupo siya sa mesa, kinuha ang laptop at sinimula ng paggawa ng listahan ng mga gagawin. Mag-ipon, maganda para sa sanggol at protektahan ang sarili. Ngunit sa bawat pag-type at pagplano, ang isip niya ay bumabalik sa gabing iyon, sa misteryosong lalaki. Hindi ko siya kilala, pero ramdam ko siya sa bawat galaw niya. Bulong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. At kahit alam niyang delikado ang ganitong pag-iisip, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa bawat sandali. Naglakad siya sa bintana. Tiningnan ang lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw, ang mga tao na nagmamadali sa kani-kanilang buhay ay tila nagsasabi rin sa kanya. Kailangan mong magpatuloy, Celine. Kahit wala siya, kailangan mong protektahan ang sarili mo.
at ang sanggol. Huminga siya ng malalim at iniangat ang mukha niya. Pilit niyang pinilit ang sarili na magpakalakas, na tanggapin ang katotohanan at magsimula ng bagong kabanata sa buhay. Ngunit alam niya rin sa puso niya, may misteryo sa likod ng gabing iyon at ang lalaking naiwan sa alaala niya, unang kumilos at nagpakita ng pang-akit ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang isipan. Ang cufflink sa kanyang palad ay parang paalala. May lalaki nagpakita ng interes sa kanya. May gabing nag-iwan ng marka sa puso niya at may tanong na kailangang sagutin. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang sariling kaligtasan at ang kaniyang sanggol. Si Celine, bagamat takot at hindi sigurado, ay pinangako sa sarili na hindi siya susuko. Pipiliin niya ang buhay, pipiliin niya ang sanggol, at pipiliin niya ang pagiging matatag. Kahit na ang misteryo ng lalaki ay patuloy na bumabalik sa isip niya. Umaga na nang muling bumangon si Celine sa kanyang penthouse. Ang liwanag ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana, sumasalamin sa mga makintab na sahig at eleganteng furniture na minana niya mula sa pamilya. Kahit mayaman, alam niyang hindi sapat ang yaman para ipakita sa mundo ang sarili niya. Kailangan niya ring patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling paa. Habang iniikot ang tasa ng mainit na gatas sa palad, nag-isip siya. Kailangan ko talaga magtrabaho, hindi lang para sa sarili ko, para sa bata na rin. Ramdam niya ang kaba, pero ramdam din ng determinasyon sa bawat hininga. Nagbihis siya ng maayos. Isang puting blouse na eleganteng nakatak sa pencil skirt, stilettos na nagdagdag ng taas at confidence sa kanyang postura, at simpleng alahas lang na nagbigay ng subtle na shine sa buong outfit. Habang tinitingnan ng sarili sa salamin, napangiti siya. Okay, Celine, kaya mo to. Pagdating niya sa lobby ng isang sikat na law firm, napansin niya ang modern at classy na interior. Malinis, maayos at puno ng profesionalismo. Kahit medyo kinakabahan, ipinakita niya ang kanyang natural na charm. Ang bawat hakbang niya ay maayos at elegant. Bawat ngiti niya ay subtle ngunit may halong confidence. Hi, good morning. I'm here to apply for the position of an executive assistant. Mahinang sabi niya sa receptionist habang diretso ang tingin na may natural na grace. Tiningnan naman siya ng receptionist. Medyo napatingin sa aura ni Celine. Hindi lang simpleng kagandahan ang nakikita niya. May elegance, sophistication, at professionalism sa paraan ng kilos at pananalita ng dalaga. Sige po, mauna na po kayo sa waiting area. Sagot nito na may banayad ng ngiti. Habang nakaupo, hindi niya maiwasang mapansin ang mga empleyado sa paligid. Mga abalang tao, mga nakadesk at computer, at mga papel na naglalakbay sa opisina. Ramdam niya ang kakaibang excitement sa dibdib. Bagamat may kaba, ramdam niya rin na ito ang simula ng bagong yugto sa buhay niya, kung saan kailangan niyang patunayan ang sarili. Tinawag siya ng HR officer, isang profesional at maayos na babae. Miss Vera, how are you? Did you come for the interview? Yes po, ma'am. Sagot ni Celine. Tumayo ng elegante. Hawak ang resume at portfolio. Kahit may kamba, ramdam ang confidence sa bawat galaw niya. Ang natural na charm niya ay halatang nakakainganyo. Hindi sa paraan ng pagiging flashy, kundi sa paraan ng pagiging composed at poised. Sa interview, pinakita niya kahit hindi ng qualifications niya, kundi pati na rin ang dedikasyon at determinasyon. Pinag-usapan nila ang kanyang education skills at mga nakaraang achievements. At bawat sagot niya ay malinaw, maayos, at may tamang timpla ng professionalism at warmth. Ang motivation mo, Miss Vera, ay kahanga-hanga, sabi ng HR manager. Kaya mo bang mag-handle ng pressure? Lalo na sa fast-paced na environment, gaya ng sa amin. Huminga si Celine ng malalim. Ma'am, alam ko pong hindi madali, pero handa naman po ako matuto at magtrabaho ng maayos. Gusto ko rin pong patunayan sa sarili ko na kaya ko mag-stand on my own. At higit sa lahat, maipakita ko na kaya ko maging responsable at reliable. Ngumiti ang HR officer.
Halatang impressed. Mukhang focused ka at may vision. Ang firm namin ay lagi naghahanap ng mga taong may drive at integrity. Paglabas niya ng opisina, ramdam ni Celine ang kakaibang saya. Hindi lang siya nakapasa sa interview. Ramdam niya na kahit may lihim siyang tinatago, may kontrol siya sa kanyang buhay. Ang bawat takbang palabas ay elegante. Bawat tingin sa paligid ay confident. At bawat ngiti sa sarili ay puno ng determination. Habang nakaupo sa grab pa uwi, iniisip niya ang susunod na hakbang. Mag-ipon, protektahan ang sarili, at paghanda sa sanggol na paparating. Alam niya na kahit mayaman, may responsibilidad na dapat paghandaan. At ang yaman ay hindi sapat para ipakita ang tunay niyang kakayahan. Pumasok siya sa penthouse, humiga sandali sa sofa, at huminga ng malalim. Ang bawat detalye ng buhay niya, mula sa luxury ng apartment hanggang sa maayos na bihis, ay nagpapaalala sa kanya na may kontrol siya sa sarili niyang buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat, may maliit na tinig sa puso niya. May misteryosong lalaki pa rin sa isip niya. At unti-unti ay nagiging bahagi ng kanyang mundo ang gabing iyon. Pero ngayon, kailangan ko muna magpakatatag para sa sarili ko at para sa anak ko. Bulong niya sa sarili, hinaplos ang tiyan. Ramdam niya ang kakaibang determinasyon na hindi kayang sirain ng kahit anong takot o hiya. Si Celine Vera ay elegant, confident, at handang harapin ang mundo sa sariling paraan. Ang unang araw ni Celine sa bagong trabaho ay puno ng halo-halong damdamin, kaba, excitement at kaunting takot. Nakablaw siyang puti at pencil skirt, eleganteng stilettos at simple ngunit classy na alahas. Habang naglalakad siya sa law firm ng ama niya, ramdam niya ang confidence at elegance na natural sa kanya. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng receptionist. "Good morning, Miss Vera." Bati nito. Halatang impressed sa presence ng dalaga. "Good morning po," sagot naman ni Celine. May banayad na ngiti at pilit pinipigil ang kaba. Hindi niya alam may sorpresa sa kanya ang araw na to. Habang papunta siya sa conference room, naroon ang ama niya, si Attorney Ramon. May kausap na matikas na elegante. Si Attorney Adrian de los Reyes. "Papa?" Gulat na tanong ni Celine. "Celine, dito ka pala nagtatrabaho. By the way, gusto kong ipakilala sa iyo si Attorney Adrian de los Reyes, ang CEO ng firm na ito." Mahinahong sabi ni Ramon. "Adrian, ito ang aking anak, si Celine Vera. Siya palang magiging assistant mo sa opisina." Parang tumigil ang mundo kay Celine. Ang lalaki nakatayo sa harap niya. Ang parehong cufflink na naiwan sa kanya sa hotel ay si Adrian. Best friend pala ng kanyang ama. Nanlamig siya sa kaba at kilig, habang pilit nagpipigil na manatiling composed. "Celine, magandang nakilala ka na." Bati ni Adrian. Matalim at may intensity ang titik. Halos ramdam ni Celine ang kilig na bumabalik sa alaala ng nakaraang gabi. Magandang araw po, attorney." Sagot niya na elegant at maayos. Kahit mabilis ang tibok ng puso, hawak niya ang bag ng mahigpit. Pilit pinipigil ang kaba. Napatingin si Ramon sa anak niya. May halong surprise at curiosity. "Bakit hindi mo sinabi na dito ka nagtatrabaho ngayon?" "Hindi ko alam," sabi niya sabay ngiti. Surprise po, Dad." Mahinang sagot naman ni Celine. Alam niya kailangan niyang itago ang sikreto ng pagbubuntis at ang gabing iyon sa hotel. Si Adrian naman ay nakatitig kay Celine, halatang may curiosity at hindi maipaliwanag na kilig. Ramdam niya ang pamilyar na mata ng dalaga. May aura ng elegance at sophistication na hindi niya makalimutan. Ang cufflink sa kamay niya ay nagpapaalala ng gabing iyon, na ngayon ay mas malinaw na bahagi ng real-world connection nila. "Celine, tutulungan ka ng team namin sa orientation," sabi ni Adrian. May halong authority at personal intensity. Ramdam ni Celine ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Professional, pero may personal na layer na hindi niya maintindihan. Habang nagpapatuloy ang orientation, hindi maiwasang mapansin ni Celine ang titig ni Adrian sa kanya. Ang bawat kilos niya, bawat ngiti,
at bawat galaw ay sinusuri niya. Hindi niya maiwasang balik-balikan ang gabing iyon sa hotel. Ang init, ang kilig, at ang misteryo na ngayon ay bahagi na ng araw-araw niyang mundo. Pagkatapos ng orientation, habang naglalakad palabas ng conference room, huminga si Celine ng malalim. Alam niya nagsisimula ang isang bagong yugto sa buhay niya. Isang yugto na puno ng tensyon, lihim at misteryo. Ang lalaking nag-iwan sa kanya ng cufflink at ng gabing iyon, ngayon ay ang boss niya at best friend ng kaniyang ama. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa akin. Bulong ni Celine sa sarili. Ngunit sa kabila ng kaba at kilig, ramdam niya ang determination. Kailangan niyang maging matatag, protektahan ang sarili at ang sanggol na paparating. Si Celine, elegant at confident, ay alam na kahit may lihim at tensyon, kaya niyang harapin ang bagong mundo na puno ng professional at personal challenges. Lumipas ang ilang araw mula na magsimula si Celine sa law firm at bawat araw ay puno ng halo-halong emosyon, kaba, excitement at kaunting takot. Pinilit niyang maging maayos at composed sa trabaho. Ngunit hindi maikakaila na may kakaibang tensyon sa bawat interaction niya kay Adrian. Sa loob ng malaking conference room habang nag-aayos siya ng mga files para sa isang meeting, napansin niyang tahimik ngunit matalim ang titig ni Adrian mula sa kabilang dulo ng mesa. Hindi siya nakatingin sa kanya, ngunit ramdam ni Celine ang init ng mata nito na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Pinilit gumiti ni Celine. Pinipilit ang natural na aura niya ng confidence. Okay, Celine, kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga dokumento. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang kilig at kaba sa dibdib. Ang bawat titig ni Adrian ay parang may pinagmamasdan. Parang may alam na hindi pa dapat niyang malaman. Parang may connection siya sa isang gabing matagal nang nakalimutan. Ngunit ang mukha sa harap niya ngayon ay malinaw, elegant at composed. Miss Vera, sigurado ka ba sa pag-aayos ng files na to? Tanong ni Adrian, papalapit nang may halong curiosity sa tono. Opo, Attorney Adrian. Sagot naman ni Celine, maayos din at composed. Kahit na mabilis ang tibok ng puso, pilit niyang iniiwasan ng direktang eye contact. Ngunit, ramdam niya ang matalim na obserbasyon nito. Habang nagtatapos ang meeting, hindi maiwasang maglaro sa isip ni Adrian ang pamilyar na aura ng dalaga. May kilala siya sa mga mata at posture ni Celine. Parang may naaalala siya, ngunit hindi pa malinaw. Parang may connection siya sa isang gabing hindi niya malilimutan. Ngunit ngayon ay nakaharap niya ang eleganteng dalaga sa isang opisina na puno ng professionalism at authority. Something's familiar about her, but I can't place it. Bulong ni Adrian sa sarili habang iniiskan niya ang ekspresyon ng dalaga. Napansin niya ang halo ng kabatensyon sa bawat galaw ni Celine, ngunit may elegance at poise pa rin ito. Ito ang tipo ng presence na mahirap ipaliwanag. Isang kombinasyon ng sophistication at natural charm. Sa break ay naglakad si Celine sa pantry para kumuha ng tubig. Dito nakasabay niya si Adrian. Celine, okay ka lang ba? Tanong niya. Casual pero may intensity pa rin sa mata. Opo, okay lang po ako, Attorney Adrian. Sagot ni Celine. May mahinang ngiti. Pilit tinatago ang kaba at takot na baka mapansin niya ang sekreto tungkol sa gabing iyon. Hindi niya alam sa bawat sandali, palihim na sinusuri ni Adrian ang bawat detalye. Ang paraan ng pagsasalita niya, ang posture, ang mga mata. Hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na may alam siya sa dalaga. Ngunit hindi pa niya matukoy kung ano ito. Habang bumabalik si Celine sa desk, pinilit niyang mag-focus sa trabaho. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang presensya ni Adrian. Parang may hawak na susi sa nakaraan niya na unti-unting bumabalik sa bawat galaw at titig. Para kay Celine, ang susi ay magiging composed at elegant sa lahat ng pagkakataon. Kailangan niyang itago ang pagkagulat, ang kaba, at ang lihim na nagbabalik sa alaala ng nakaraang gabi. Kung hindi niya gagawin ito,
Baka mahulog siya sa bitag ng curiosity ni Adrian. At baka matuklasan ng sekreto bago pa siya handa. Habang nagtatrabaho sa computer, hindi maiwasang lumabas sa isip ni Celine ang eksena sa hotel. Ang init ng gabing yun, ang halimuyak ng kulo ng lalaki, at ang halong kaba at kilig na hindi niya malilimutan. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa bawat alaala, at alam niyang kailangan niyang itago ang lahat ng ito sa present na mundo, lalo na kay Adrian. Ngunit sa bawat sandali, ramdam niya ang mga mata ni Adrian sa likod niya. Parang iniintindi niya ang bawat galaw ng dalaga at bawat titig ay may dalang katanungan. Hindi niya maalis sa isip na maaaring may alam siya tungkol sa gabing iyon. O baka unti-unti siyang nakikilala sa paraan na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng meeting, nagulat naman si Celine nang tanungin siya ni Adrian tungkol sa isang detalye sa report. Celine, pwede mo bang ipaliwanag ulit ang section na to? Opo, Attorney Adrian. Ito pong detalye, sagot niya. Habang pinapaliwanag ng malinaw ang content, ramdam niya ang tensyon sa bawat salita. Hindi niya maiwasang mapansin na halatang sinusuri siya ni Adrian. Parang may iniintindi na higit sa trabaho. Bago matapos ang araw, huminga si Celine ng malalim. Alam niyang hindi lang basta trabaho ang kanyang haharapin sa firm na ito. Kasama ang best friend ng ama niya, si Adrian ay may halong tensyon at misteryo sa pagitan nila na patuloy na nagpapahirap sa kanya sa pagiging composed. Okay, kaya ko to. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang tiyan niya nang hindi napapansin ng iba. Sa kabila ng kaba, ramdam niya ang determinasyon. Kailangan niyang panatilihin ang lihim, maging matatag at ipakita ang professionalism na kaya niyang harapin kahit anong hamon. Ang unang buwan ni Celine sa law firm ay tila payapa, hanggang sa dumating si Vanessa, ang on and off girlfriend ni Adrian. Hindi nagtagal, ramdam ni Celine ng tensyon sa opisina nang biglang pumasok ang babae. May malakas itong presence, mataimtim ang titig at halatang may agenda. So, ito palang bagong assistant. Sambit pa ni Vanessa, may halong pangungutya sa tono. Mukhang walang breathing at medyo desperada. Hindi ba, Adrian? Nanlaki ang mga mata ni Celine sa insulto. Ramdam niya ang init sa mukha pero pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Hindi niya papayagang makita si Vanessa na naaapektuhan siya. Vanessa, tama na. Mahinahong sabi naman ni Adrian, nakaharap kay Vanessa. Ramdam ni Celine ang relief sa boses niya, ngunit halata rin ang intensity sa mga mata nito. Tila binabantayan niya ang bawat kilos ng dalaga. Desperate, sambit ni Vanessa, parang naglalaro. Parang kailangan mo ng atensyon ni Adrian. Bakit hindi mo siya pinapangalagaan? Hindi naman napigilan ni Celine ang paghinga ng malalim. Alam niyang hindi ito tungkol sa trabaho. Personal na galit at insecurity ni Vanessa ang nakikita niya sa bawat pangungutya. Subalit, pinilit niyang maging composed at elegant. Hawak ang mga file sa kanyang kamay na parang shield. Enough na, Vanessa. Sabi ni Adrian, ang boses niya ay kalmado ngunit may authority. Celine is capable and professional. That's all that matters. Ang mga mata ni Vanessa ay kumislap sa galit. Ramdam ni Celine ang tensyon sa hangin. Isang invisible battle ng pride at posesyon. Ngunit sa kabila ng kaba, ramdam niya rin ang proteksyon ni Adrian na para bang may hawak siyang invisible na puwersa na nagtatanggol sa kanya. Professional, huh? Balong ni Vanessa. Halatang naiintriga at nagbabalak. Tingnan natin. Habang naglalakad si Vanessa palabas ng office, ramdam ni Celine ng maliit na victory. Kahit bahagya, nakatayo siya at napapahiya sa harap ni Adrian. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang tensyon na ito ay parang palatandaan na may mas malalim pang drama sa hinaharap. Sa kabilang dako, si Adrian ay nakatingin kay Celine nang may halong curiosity at concern. Celine, okay ka lang ba? Tanong niya. Malapit ang boses. Ngunit hindi nakikinig ang ibang empleyado sa kanilang paligid.
Opo, Attorney Adrian. Salamat po. Sagot naman ni Celine, elegant at composed. Kahit mabilis ang tibok ng puso, alam niyang ramdam niya ang intensity ng titig ni Adrian. Hindi lang dahil sa office protocol, kundi may personal na concern na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng encounter na upo si Celine sa desk, iniisip ang nangyari. Ramdam niya ang pagod, ngunit ramdam din niya ang excitement at tensyon. Hindi niya maalis sa isip na may kakaibang connection si Adrian sa kanya. Isang halo ng professional respect at personal intrigue. Habang nagtatype ng emails, sa gitna ng trabaho, pumasok ulit si Vanessa. Halatang may plano. Celine, baka kailangan mo ng guidance. Since baguhan ka pa lang dito, baka malito ka. Sambit niya. Halatang may sarcasm. Pinilit ngumiti ni Celine at nagpakitang composed. Salamat po, pero kaya ko po. Sagot niya ng mahinahon. Ang bawat salita niya ay may elegance at confidence. Kahit may halong kaba sa loob. Ramdam niya ang tensyon, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Habang lumilipas ang pagtatapos ng araw, napansin ni Celine na nakatingin pa rin sa kanya si Adrian. Hindi niya maiwasang mapansin ang halo ng curiosity at concern sa mga mata nito. Ang bawat galaw niya ay sinusuri at ramdam niya na unti-unti niyang nahuhuli ang damdamin at atensyon ni Adrian. Paglabas niya sa office, huminga siya ng malalim. Alam niya hindi lang basta office politics ang haharapin niya. Kasama ang best friend ng ama niya, si Adrian ay may halong tensyon, curiosity at misteryo na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang excitement na dala ng bagong chapter sa buhay niya. Sa grab pa uwi, humarap si Celine sa salamin at mag-smile ng banayad. Alam niyang may challenges sa opisina, lalo na kay Vanessa. Ngunit ramdam niya rin ang lakas at elegance na kaya niyang panatilihin. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Kaya kong harapin ang lahat. Kahit si Vanessa pa nakaharang sa daan ko. Mabigat ang hangin sa conference room habang abala ang lahat sa presentation ni Celine. Kanya-kanyang notes at laptop ang mga kasama. Ngunit si Celine nakaposisyon sa harap. Sentro ng atensyon bilang assistant na inaasahang mag-handle ng slideshow at briefing para sa board meeting. Next slide please, sabi ni Celine. Eleganteng nakatayo. Matatag ang boses. Kahit bahagyang kaba sa loob, ramdam niya ang tingin ng buong board, pati na si Adrian na nakatitig mula sa kabilang dulo ng room. May intensity at curiosity sa mata. Ngunit sa gitna ng presentation, biglang naginig ang katawan ni Celine. Ang ulo niya ay parang umikot. Ang mga mata ay nanginginig kahit mahigpit niyang hawak ang remote. Sandali lang po, bulong niya. Pilit nagtsatsaga na maging okay sa paningin nila. Napansin ni Adrian ang pagbabago. Lumapit siya ng mabilis. Halatang concern ang mukha. Celine, okay ka lang ba? Tanong niya, malapit na sa kanya. Hindi niya agad nasagot. Ang paligid ay umiikot. At sa isang iglap, naramdaman niyang halos bumagsak siya sa sahig. Ang mga board members ay nagulat at biglang nagkaroon ng pangamba. Dali natin siya sa ospital, sabi ng isa sa mga kasama. Habang tinutulungan siya umupo sa isang silya sa gilid ng conference room. Sa sasakyan papunta sa ospital, ramdam ni Celine ang kaba at takot. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa sarili o sa iba ang nangyayari. Ang bawat eksena ay parang bumabalik sa kanya. Ang gabing iyon sa hotel, ang cufflink, ang misteryo ng lalaking iniwan ang marka sa kanya. Pagdating sa emergency room, agad siyang dinala sa private consultation room. Habang nagpapakilala at nagpapacheck up, napansin niya ang professional na approach ng mga nurse at doktor. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang tensyon at pangamba. Miss Vera, may gusto lang kaming kumpirmahin. Meron ka bang late period o posibilidad na buntis? Tanong ng nurse. Mahinahon ngunit direkta. Biglang kumirot ang dibdib ni Celine at ramdam niya ang bigat na naging realidad. Opo. Sagot niya na halos pabulong. Pilit kinikimkim ang kaba at hiya.
Habang may inaayos si Adrian sa information, hindi niya inaasahan. Narinig ni Adrian ang mga sinabi ng nurse mula sa labas ng consultation room. Ang tensyon sa mukha niya ay lumawak. Halatang nagulat at may halong pagkabahala. Parang may koneksyon siya sa balitang iyon. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang sarili kung bakit ganoon ang damdamin niya. 3 months? Bulong niya sa sarili. Halatang iniisip ang posibleng kinalaman ni Celine sa misteryosong gabing iyon. Ang bawat detalye, ang elegance ni Celine, ang pagkakompose niya sa opisina ay muling nagbalik sa isip niya. Sa loob ng consultation room, pilit pinipigil ni Celine ang pag-iyak. Ramdam niya ang emosyon, kaba, takot at konting excitement sa bagong yugto ng buhay niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Oo, buntis siya. Wala ang kasiguraduhan kung kailangan niya bang sabihin sa ama. At ngayon ay nakasalalay ang seguridad niya sa trabaho at sa misteryo ng lalaking nakilala niya sa hotel. Miss Vera, okay ka lang ba physically? Tanong ng nurse habang inaayos ang blood pressure monitor. Opo, medyo dizzy lang po. Sagot ni Celine. Elegant at composed pa rin ang boses kahit mabilis ang tibok ng puso. Lumabas si Adrian ng consultation room. Pilit hindi nagpapakita ng damdamin. Ngunit ramdam ni Celine ang intensity sa kanyang mata. Hindi niya alam kung paano haharapin ni Adrian ang balitang ito. At ang halo ng curiosity, concern, at personal na intrigue ay ramdam niya sa bawat galaw nito. Habang nagbabayad sa front desk, nagulat si Celine nang lumapit at kinausap siya ni Adrian. Celine, pwede ba tayong mag-usap sa labas? Tanong niya. Ang tono ay kalmado ngunit may pagka-serious. Huminga naman si Celine ng malalim. Alam niya hindi niya pwedeng iwasan ang usapan. Sige po, sagot niya kahit ramdam niya ang kaba. Sa labas ng ospital, tumigil sila sa isang tahimik na lugar. Celine, narinig ko ang sinabi ng nurse. Simula ni Adrian. Halatang sinusubukan i-process ang damdamin. Hindi ko maintindihan. Buntis ka? Hindi alam ni Celine kung paano sasagutin. Pinipilit niyang kontrole ng emosyon. Hawak ang bag sa harap niya at irespeto ang presence ni Adrian. Attorney Adrian, personal ko po itong bagay. Kailangan ko po muna itong intindihin. Mahinang sabi niya. Ramdam ni Adrian ang tensyon sa dalaga, pati na rin ang kakaibang aura ng pamilyar, ngunit misteryoso. Hindi niya maalis sa isip na may koneksyon siya kay Celine na higit pa sa professional. Ang bawat galaw niya, bawat salita. Sa kabila ng biglang pagkahilo ay lalo lang nagpapalalim sa curiosity at concern ni Adrian. Bago sila umalis, huminga si Celine ng malalim. Alam niyang hindi lang basta trabaho at opisina ang haharapin niya mula ngayon. Kasama si Adrian, may halong misteryo, tensyon, at personal na intrigue sa pagitan nila na patuloy na nagpapahirap sa kanya sa pagiging composed. Mula nang malaman ni Adrian ang sitwasyon ni Celine, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa opisina. Hindi niya maalis sa isip ang dalaga, hindi lang dahil sa pagiging assistant niya sa firm, kundi dahil sa misteryong bumabalot sa bawat galaw at titig nito. Simula noon, unti-unti niya binabantayan si Celine, palihim at maingat, upang malaman kung may koneksyon ng dalaga sa gabing nanatili sa alaala niya. Isang hapon, habang naglilipat ng document sa conference room, napansin ni Adrian na may iniingatan si Celine sa kanyang bag. Isa itong maliit na leather pouch, eleganteng disenyo at maayos sa pagkaka-organize. Nang lumapit siya ng bahagya, kanyang nakita ang lumang cufflink na kapareho ng iniwan niya sa hotel. Halos bumilis ang tibok ng puso niya. Is that? Bulong ni Adrian sa sarili. Halatang nagulat at hindi makapaniwala. Ang parehong cufflink, ang parehong marka ay nasa harap niya. Hawak ng dalaga na tila walang kamalay-malay. Ang alaala ng gabing iyon ay muli sumagi sa isipan niya. Malinaw at hindi niya malilimutan. Pinilit ni Adrian na huwag ipakita ang reaksyon. Alam niyang kailangan niyang magplano ng maingat. Hindi pwedeng ang biglaang confrontations. Kailangan niyang unti-unting alamin ang katotohanan.
Ang tensyon sa pagitan nila ay lumalalim sa bawat araw na nakikita niya si Celine. Ang elegance, ang confidence, at ang subtle hints ng kaba at pagkataranta na pinipilit itago. Sa susunod na araw habang nag-organize ang mga report sa office lounge, palihim na tumitingin si Adrian kay Celine. Nakita niya ang maliit na gesto ng dalaga. Paghawak sa bag kapag may nagtanong sa kanya. Mabilis sa pag-adjust ng buhok at ang halong kaba at composure na pilit niyang tinatago. Ang bawat galaw ay parang naglalabas ng maliit na clues at ang bawat detaling iyon ay pinapansin ni Adrian. Something's definitely off. She's hiding something. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasan ng dalaga mula sa malayo. Ang curiosity ay tumataas at sa bawat segundo, mas tumitindi ang pangangailangang malaman ang buong kwento. Habang nagkakaroon ng team meeting sa boardroom, hindi maiwasang mapansin ni Adrian na may subtle na galaw si Celine. Ang paghawak sa bag, ang mabilis sa pag-adjust ng posture, at ang maliit na kilos sa tila may itinatagong sekreto. Ramdam niya ang halo ng professionalism at personal vulnerability sa dalaga. At ito ay lalo lang nagpapalalim sa kanyang interes at pagnanais sa malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng meeting, habang nag-iisa si Celine sa pantry para kumuha ng tubig, lumapit si Adrian ng dahan-dahan. Celine, may tanong lang ako, pero huwag kang mabahala. Hindi ko namang gawain sa harap ng iba. Sabi niya. Tono ay kalmado pero may halong curiosity. Ano po yun? Sagot naman ni Celine. Kahit ramdam niya ang tibok ng puso at ang tensyon sa paligid. Ramdam niya na may intensity sa mga mata ni Adrian na hindi niya kayang i-ignore. Yung cufflink na hawak mo last time, saan mo nakuha yun? Tanong ni Adrian, halos pabulong. Halos sinusuri ang reaksyon ng dalaga. Pinilit ngumiti ni Celine. Souvenir lang po. Gift po mula sa isang kaibigan. Sagot niya. Mabilis ngunit maayos ang tono. Pinilit niyang iwasan ang direktang eye contact. Ngunit ramdam niya ang intensity ng titig ni Adrian. Sa kabila ng mahinang paliwanag, hindi niya maiwasang mapansin ang subtle na kilay ni Adrian. Halatang nagdududa, halatang nag-iisip, at halatang may alam na hindi pa niya sinasabi. Ramdam niya ang pressure, ngunit pareho ang oras, ramdam niya rin ang proteksyon at interes na dulot ng lalaking ito. Pagbalik ni Celine sa desk, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang sekreto. Ramdam niya ang pangangailangang maging composed at professional sa lahat ng pagkakataon. Sa bawat galaw ni Adrian, mas lalo niyang nararamdaman ang halo ng curiosity at concern. Isang pahiwatig na unti-unting nakikilala siya sa mas personal na paraan. Habang nagtatrabaho sa computer, bigla lang niya pansin na si Adrian ay nakatitig na sa kanya mula sa kabilang dulo ng room. Ang intensity sa mata nito ay nagpaparamdam ng halo ng concern at curiosity. At para kay Celine, ito ay parehong nakakakaba at nakakapag-excite. Ramdam niya na hindi pwedeng basta na lang i-ignore. Kailangan niyang maging handa sa anumang confrontation o discovery sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, huminga si Celine ng malalim habang inaayos ang mga documents bago umalis. Alam niyang hindi lang basta trabaho ang haharapin niya sa firm na ito. Kasama si Adrian, may halong curiosity, tension, at misteryo sa pagitan nila na patuloy na nagpapahirap sa kanya sa pagiging composed. Makalipas ang ilang linggo sa law firm, unti-unti nang bumalik sa isip na Celine ang mga detalye tungkol sa relasyon ng kanyang ama at ni Adrian. Hindi niya inaasahan na ang eleganteng CEO na ngayon, ang palaging nasa isip niya ay may malalim na koneksyon sa pamilya niya. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga legal documents sa library ng firm, napansin niyang may lumang case file na tila may label na De Los Reyes Associates, Confidential. Dahil sa kanyang curiosity, pilit niyang binuksan ang file. Biglang bumalot sa kanya ang kakaibang tensyon nang makita ang mga pangalan na lumang kaso. Ang client, Ramon Vera, ang kanyang ama, at kasamang abogado, Adrian De Los Reyes.
Wait, ito pala si Adrian? Bulong ni Celine sa sarili. Ang mga dokumento ay naglalaman ng detalyadong transactions, testimonies at correspondence na tila may kinalaman sa isang lumang kaso na matagal nang nakalimutan. Habang binabasa niya, muling bumalik ang alaala ng kabataan niya. Ang mga gabi na tahimik ang bahay, ang mga kwento ng ama tungkol sa mga komplikadong kaso, at ang biglaang pagkawala ng kanyang ina, isang sugat na hindi niya tuluyang naayos. Ngayon, unti-unti niyang naiugnay ang nakaraan sa kasalukuyan. Biglang pumasok si Adrian sa library at ramdam ni Celine ang mabilis sa tibok ng puso niya. Celine, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Adrian. Todo kalmado pero halatang may halong curiosity. Nag-organize lang ako ng files, sagot ni Celine. Pilit na composed habang mabilis niyang tinago ang file. Ngunit napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Adrian. May halo ng pagkabigla at concern. Celine, hindi mo alam ang buong istorya, hindi ba? Tanong ni Adrian, halatang nag-iingat sa bawat salita. Ang kaso noon, may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa pamilya mo, tungkol sa akin, at sa tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong niya. Halatang may kaba ngunit pilit na elegant. Ramdam niya ang tensyon sa paligid, ngunit alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Huminga si Adrian ng malalim, tila nagdadalawang isip. Noong panahon, ang lumang kaso. Close ako kay Attorney Ramon. Magkaibigan kami at partners sa trabaho. Pero may nangyari. Isang misunderstanding na nauwi sa alitan. Alitan? Ano pong nangyari? Mabilis sa tanong ni Celine. Ramdam ang kaba at curiosity sa boses. May kinalaman ito sa isang dokumento. Isang lihim na dapat hindi nalaman noon. Paliwanag ni Adrian. Ang tono ay kalmado ngunit may bigat. Hindi ka sinasadya. Pero nagkaroon ng problema at nagresulta sa hindi inaasahang sitwasyon na may koneksyon sa pagkawala ng iyong ina. Biglang bumalot sa dibdib ni Celine ang kirot at kalituhan. Connection po? Sa pagkamatay ni Mommy? Tanong niya. Halos bulong. Ang bawat salita ni Adrian ay parang naglalantad ng sugat na matagal niyang tinago sa sarili. Oo, hindi ka sinasadya, Celine. Noon may nangyaring insidente sa kaso na hindi natin inaasahan. Ang lahat ng ito ay may epekto sa pamilya mo. Dagdag pa ni Adrian. Halatang may halo ng guilt at concern. Huminga si Celine ng malalim. Pilit inaayos ang sarili. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging composed. Hindi ko po alam. Bakit ngayon ko lang nalalaman ang lahat? Mahina niyang sabi. Halatang nagtataka at nasasaktan. Ngunit sa kabila ng damdamin, ramdam niya ang professionalism at maturity ni Adrian. Ang bawat galaw at salita nito ay may halong sincerity. I need time to understand. Dagdag niya. Pilit ang boses. Kahit ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Celine, gusto ko lang malaman ang totoo. Sabi ni Adrian na seryoso ang tono. Hindi ko ginusto na masaktan ka o ang pamilya mo. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman. Lalo na kung paano natin haharapin ang kasalukuyan. Hindi ko sinasadyang maging connected ang buhay natin sa ganitong paraan. Pero ngayon, kailangan natin maging matatag. Tumigil si Celine sandali. Iniisip ang bawat salita. Ang elegance at composure niya ay halo-halo ng galit, confusion at curiosity. Alam niyang hindi lang basta-bastang matatapos ang pag-unawa sa nakaraan. Ngunit ramdam niya ang kahalagahan ng transparency. Okay po. Salamat sa paliwanag, Attorney Adrian. Kailangan ko lang po munang intindihin lahat. Sagot naman ni Celine. Ramdam niya ang tensyon, ngunit may halo pa rin ang determination. Kailangan niyang maunawaan ang nakaraan para harapin ang hinaharap. Lumabas si Adrian mula sa library
at ramdam niya ang kakaibang relief at tensyon na naghalo sa paligid. Para kay Celine, ang pagkakilala sa nakaraan ay hindi lang basta impormasyon. Isang hakbang ito para maunawaan ang relasyon ng kanyang ama at ni Adrian, pati ang misteryo sa pagkawala ng kanyang ina. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marieta Perez, Madeline Labita from Cagayan de Oro City, at Lolita Umbao from Bantayan Island, Cebu. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Habang naglalakad pabalik sa desk, napansin ni Celine ang pahiwatig na intensyon sa mata ni Adrian. May halo ng concern, curiosity. Ramdam niya ang relasyon nila ay unti-unti nagbabago. Mula sa professional, respect, curiosity, ngayon ay may halo ng personal understanding. Tahimik ang opisina sa hapon, pero si Adrian ay hindi mapakali sa loob ng kanyang office. Nakaupo siya sa likod ng executive desk. Nakatingin sa malaking screen ng computer. Ang mata niya ay nakafocus sa isang lumang file na pinag-aaralan. Sa loob ng kanyang isipan, hindi maalis ang alaala ng gabing iyon. Ang hotel, ang cufflink, ang kakaibang tensyon sa pagitan niya at ng babaeng iniwan niya noon. I need to know the truth. Bulong niya sa sarili habang iniiklik ang folder na may label na Hotel CCTV Night Incident. Ang bawat video file ay parang bintana sa nakaraan na matagal niyang gustong limutin. Ngunit ngayon, kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng yon. Pinindot niya ang play button at nagsimula ang footage. Una, makikita ang koridor ng hotel. Tahimik, may malambot na ilaw na naglalaro sa sahig. Sunod-sunod ang frames hanggang sa makita niya ang lobby at ang elevator. At doon, biglang lumabas sa screen ang babae at siya na magkasama. May malambot itong buhok, eleganteng damit, at mukha na pamilyar sa kanya, ngunit hindi agad niya ma-identify. Wait, that looks familiar? Bulong niya habang nakatitig siya sa screen. Ang babae at si Adrian ay tila nakalimot sa sarili. Bahagyang kalasingan, dahan-dahang naglalakad patungo sa elevator. Ang posture ay elegante, kahit halata ang kakaibang kilos nila dulot ng alak. Pagpasok sa elevator, dahan-dahan ang mga galaw ng babae. Hindi niya agad makilala. Ang mukha kasi ay iba sa natatandaan ni Adrian. Dahil sa kalasingan at kakaibang lighting sa hotel, halos ibang taong itsura ni Celine noon. Ramdam ni Adrian ang panghihinayang sa sarili. Bakit hindi niya agad nakalala ang babaeng yan? Sa susunod na alaala ni Adrian pagagising kinaumagahan dahil sa tamis na paulit-ulit na pinagsaluhan sa hotel suite kasama ng babae, ngayon nakadapa sa kama. Ang mukha ay nakatago sa unan, tila sinusubukang matulog at alagaan ang sarili mula sa hangover. Ramdam ni Adrian ang bigat sa dibdib niya. Hindi niya napansin noon ang totoong mukha ng babae. Dumating si Adrian sa eksenang iyon sa memorya niya. Bumalik siya sa hotel room. Dala ang mga dala niya, merienda at gamot para sa hangover. Planong tulungan ng babae. Ngunit pagbalik niya, wala na si Celine. Ang cufflink na isang pares lang ang naiwan sa kama. Noon inisip niya na iniwan siya nito. Isang pangyayari na nag-iwan ng pangamba at sama ng loob sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap ng CCTV footage, muling nabuhay ang alaala. Si Celine pala, ang babaeng iniwan niya noon. Ang babaeng elegant kahit halata ang kalasingan. Ang babaeng nagpakita ng kahinaan sa kabila ng kanyang karektan. Ang realization ay parang kuryente na dumaan sa katawan ni Adrian.
Celine, bulong niya. Halatang naguguluhan at nanlulumo. Ang damdamin niya ay halo-halo. Sorpresa, guilt, curiosity, at isang hindi maipaliwanag na kabog sa dibdib. Paano niya haharapin ang katotohanan? Paano niya ipapaliwanag sa sarili ang lahat ng nangyari noon? At paano niya haharapin ang babae ngayon na matagal niyang minamatyagan sa opisina? Ipinagpatuloy niya ang pag-review ng footage. Nakita niya ang bawat galaw ni Celine. Dahan-dahang pag-upo sa sofa ng hotel, ang paghawak sa ulo, at ang pag-ikot ng mga mata sa liwanag ng umaga habang palabas na ng hotel. Ramdam ni Adrian ang halo ng galit sa sarili at pagkapigani. Bakit hindi niya napansin noon? Habang nanonood, napansin niya ang cufflink sa kama. Ang maliit na mamahaling accessory na naiwan niya. Biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang tunog ng metal na tumama sa tabletop noon. Ang kakaibang marka na iniwan ni Celine sa kanya. Ang bawat detalye ay bumabalik. Bawat galaw ay muling naglalantad ng misteryo at koneksyon sa babaeng yon. Habang tuloy-tuloy ang footage, nakita naman ni Adrian na eksenang nagpapaalala sa kanya ng kabaitan ni Celine noon. Bahagyang nakadapa sa kama, ngunit eleganteng nakaayos ang katawan. Tila pilit pinabalik ang sarili sa dignidad kahit nasa mahirap na sitwasyon. Ramdam ni Adrian na ang babaeng ito, ang babaeng ngayon siyang nakikita sa opisina, ay parehong elegant at matatag, parehong vulnerable at misteryosa. Ang babaeng ito ay si Celine. Hindi ko alam. Bulong niya. Halatang natatarantang damdamin. Ang realization ay tumama sa kanya ng buong lakas. Ang dalaga na matagal niya nang minamatyagan, ang dalaga at ang cufflink na pamilyar, ang babaeng iniwan niya noon sa hotel. Ngunit ang tanong ngayon ay mas komplikado. Paano niya haharapin ang dalagang ito? Paano niya ipapaliwanag ang nakaraan nang hindi masisira ang respeto at tiwala? Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ngunit ramdam din niya ang urgency na malaman ang buong katotohanan ng koneksyon sa bata. Ang misteryo sa gabing iyon at ang patuloy na tensyon sa pagitan nila. Sa pagtatapos ng review, huminga ng malalim si Adrian. Pinindot niya ang pause sa screen at tumayo. Naglakad sa malawak na opisina. Ramdam niya ang halo ng tensyon at excitement. Ang halo ng guilt at curiosity. Hindi niya alam kung paanong sisimula ng pag-uusap kay Celine, pero alam niya na hindi na pwede ang pag-iwas. Celine, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ang katotohanan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para kay Celine. At para sa sanggol na hindi pa alam ang totoong ama. Bago matapos ang araw, nagpa siya si Adrian na magplano. Hindi niya pwedeng basta harapin ang dalaga ng diretsyo, ngunit hindi rin niya pwedeng baliwalain ang katotohanan. Ang tensyon sa pagitan nila ay lalong tumindi, at sa bawat galaw ni Celine sa opisina, ramdam niya ang parehong elegance, confidence, at subtle vulnerability na nakakita siya sa CCTV footage. Habang naglalakad pa uwi si Adrian, ang alaala ng gabing iyon ay patuloy na sumusunod sa kanya. Ang dulo ng misteryo ay unti-unti nang nagbubukas at alam niyang malapit niya nang malaman ang buong katotohanan kay Celine. Tahimik ang opisina sa hapon. Ang mga empleyado ay abala sa kani-kanilang trabaho. Hindi alam mong malaking isa na magaganap sa executive floor. Sa loob ng office ni Adrian, nakaupo siya sa likod ng malaking desk. Malalim ang paghinga habang iniisip kung paano niyang sisimula ng pag-uusap kay Celine. Tumunog ang doorbell. At dahan-dahan niyang pinindot ang intercom. Come in. Pumasok si Celine. Elegante at composed sa suot niyang blouse at skirt. Ngunit ramdam ni Adrian ang tensyon sa bawat galaw niya. Pinilit niyang itago ang kaba sa paligid. Pinilit ang ngiti. Ngunit halata sa mata ang halo ng excitement, kaba at takot. Celine, maupo ka muna, sabi ni Adrian. Ang tono ay mahinahon pero may halong bigat. Pinaupo niya ang dalaga sa sofa sa harap ng desk. Ramdam ni Celine ang intensity sa paligid at alam niyang hindi pwede ang basta ignore. Celine, you should have told me. Simula ni Adrian. Ang tono ay mahinahon ngunit may halong sakit at confusion.
Alam mo bang binalikan kita sa hotel noon? Akala mo ba iniwan na kita? Iniwan mo ako ng walang paliwanag. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang nangyari noon. Biglang kumirot ang dibdib ni Celine. Ramdam niya ang halo ng guilt at takot. Ang bawat salita ni Adrian ay bumabalik sa alaala ng gabing iyon. Ang kalasingan, ang cufflink, ang hindi pagkakaintindihan. Adrian, I'm sorry. Mahinang sabi niya, habang pilit na kinikimkim ang emosyon. Ang mga mata niya ay basa na, at ang puso niya ay tila tumitibok ng mabilis. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pangyayari. Lumapit si Adrian. Dahan-dahang inilapit ang kamay niya sa mesa. At pinanood ang bawat galaw ni Celine. Celine, gusto ko lang malaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam kong alam mo na ako yon. Halatang sinubukan niyang unawain ang buong sitwasyon. Ngunit ang galit at panghihinayang ay ramdam sa boses niya. Hindi naman makapagsalita si Celine sa sobrang kaba at emosyon. Tumayo siya at biglang niyakap si Adrian na umiiyak. Ramdam niya ang bigat ng takot sa dibdib. Takot na baka gamitin ni Adrian ang bata laban sa kanya. O baka masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Please, huwag mo kukunin ang anak ko. Bulong niya. Halatang nagtatago ang kanyang kahinaan sa likod ng elegansya. Ramdam niya ang tibok ng puso niya at ang halimuyak ng tensyon sa pagitan nila ay bumabalot sa buong opisina. Ngunit sa halip na magalit o punahin siya, nagulat si Celine sa tono ni Adrian. Ang lalaking matagal niyang iniwasan at binulat ay tahimik na nakikinig. May halo ng concern at curiosity. Celine, hindi ko sinasabi yon para saktan ka. Sabi ni Adrian, dahan-dahan. Gusto kong panagutan natin ang lahat. Hindi para sa galit, kundi para sa katotohanan at para sa sanggol. Huminto si Celine sandali. Nagulat at hindi makapaniwala. Ang tensyon na kanyang kinatatakutan ngayon ay tila unti-unting napapalitan ng unexpected na kabaitan at sincerity. Ramdam niya na hindi galit ang nararamdaman ni Adrian, kundi isang seryosong pangangailangang malaman ang katotohanan at protektahan ang hinaharap nila. Talaga? Tanong ni Celine, halatang naguguluhan at nasasabik sa parehong oras. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa kabila ng umiiyak na mukha. Gusto mo talagang panagutan ang lahat? Kahit na ako'y nagkamali? Oo, Celine. Sagot pa ni Adrian. Dahan-dahang lumapit at humarap sa kanya. Gusto kong harapin ang lahat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa sanggol at para sa iyo. Hindi ko pwedeng i-ignore ang katotohanan at alam kong may karapatan ka. Ngunit sa bawat salita, ramdam ni Celine ang tensyon sa paligid. Ang pagkakapanagot na ito ay hindi lamang emosyonal. Ito rin ay mahalong professional at personal na responsibilidad. Ngunit sa halip na matakot, ramdam niya ang unexpected na relief. May lalaking handang harapin ang sitwasyon nang hindi siya sinisisi o kinukondena. Adrian, salamat. Mahinang sabi ni Celine. Pilit na elegante pa din. Ngunit sa likod ng ngiti, ramdam ang halo ng pag-iyak at ginhawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat pero handa akong subukan. Kasama ka. Umiti si Adrian ng bahagya, halatang may halong pride at concern. Celine, hindi ko to sinasabi sa sarili ko lang. Gusto kong protektahan ka at ang sanggol. Gusto kong harapin natin ang lahat ng magkasama, ng maayos at may respeto. Tumigil sandali si Celine. Inisip ang bawat salita. Ramdam niya ang kakaibang kombinasyon ng relief at tension. Ang emosyon na matagal niyang pinigilan ngayon ay lumalabas na. At ramdam niya rin na kahit may takot, may tiwala rin. Huminga ng malalim si Celine at maling niyakap si Adrian. Salamat sa pag-unawa, sa pagpapakita ng malasakit. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat ng tama. Celine, hindi mo kailangang pasalamatan ako. Sagot ni Adrian. Ang tono ay mahinahon. Gusto ko lang na maging tama ang lahat. Ang nakaraan, hindi na natin mababago. Pero ang kasalukuyan at hinaharap, pwede pa nating gawin ang tama.
Ramdam ng dalawang koneksyon sa pagitan nila. Hindi lang professional, hindi lang personal, kundi may halo ng responsibility at mutual understanding. Ang tensyon ay unti-unting nababawasan, ngunit ang intensity ng damdamin ay nananatiling mataas. Pagkatapos ng ilang minuto, naghiwalay sila ng kaunti. Ngunit ramdam ni Celine ang kakaibang ginawa. Alam niya hindi na siya nag-iisa sa sitwasyon. Ramdam niya ang determination ni Adrian. At ramdam niya ang proteksyon at sincerity sa bawat salita at kilos na to. Bago umalis si Celine sa office, tumingin siya kay Adrian at gumiti. Adrian, handa na akong harapin ang lahat. Kasama ka. Ngumiti naman si Adrian. Celine, salamat. Sa tingin ko, handa na rin tayo. Sa labas ng opisina, huminga si Celine ng malalim. Ang opisina ni Atty. Ramon Vera ay puno ng tensyon. Ang malakas sa tunog ng telepono, ang kalat ng mga file sa desk, at ang biglang pagpasok na Celine ay nagdulot ng kakaibang pagkakabahala. Halos makaramdam ng bigat sa hangin ang kanyang ama na si Atty. Ramon. Halatang may iniisip at ngayon nakaharap niya na. Celine, ano tong narinig ko tungkol sa'yo at kay Adrian? Tanong ni Atty. Ramon. Halatang nag-init ang boses at pumapaimbulog ang galit. Ang mukha niya ay pula na sa galit at bawat salita ay tila may bigat ng pagkabigla at pagkadismaya. Tahimik si Celine, ramdam ang kaba at takot. Alam niyang darating ang araw na malalaman ng ama ang buong katotohanan. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-intense ang reaksyon. Dad! Umpisa niya, ngunit agad siyang pinuto. Sinira ni Adrian ang tiwala ko. Sigaw ni Atty. Ramon, hindi na kayang itago ang galit. Ang bawat salita ay tumama sa dibdib ni Celine at ramdam niya ang bigat ng mundo sa paligid niya. Ang best friend ko, ang taong pinaniniwalaan ko. At ngayon, siya ang nakagawa nito sa anak ko. Huminga naman si Celine ng malalim, pilit inaayos ang emosyon. Dad, hindi po ito sinasadya. Hindi ko po alam kung paano ito nangyari. Mahinang paliwanag niya. Ngunit halata ang takot sa tinig. Ngunit hindi naman mapigilan ni Atty. Ramon ang magalit. Hindi ko na alam kung sinong pagkakatiwalaan ko. Ang anak ko ba, ikaw, Celine? Nagkaroon ng ganitong sitwasyon at ang taong pinagkakatiwalaan ko ay bahagi rin ito. Ramdam ni Celine ang bigat ng pagkabigla sa mga mata ng ama. Alam niyang mahirap para sa kanya manindigan. Ngunit kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Dad, please, pakinggan niyo po ako. Hindi ko naman po ginusto na mangyari to. Nagkamali lang po kami. Ako sa isang gabing hindi ko kontrolado ang mga pangyayari. Ngunit tila wala nang narinig si Ramon. Ang galit ay nagbabad sa bawat galaw niya. Hindi sapat ang paliwanag mo, Celine. Hindi ko kayang tanggapin na ang anak ko ay napunta sa ganitong sitwasyon. At lalo na sa taong pinagkakatiwalaan ko. Ang tensyon sa silid ay napakataas. Ramdam ni Celine ang kaba at lungkot. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang need na maging composed. Alam niya hindi pwede mag-react ng impulsive. Kailangan niyang ipakita ang professionalism at maturity kahit sa harap ng galit na ama. Please po, Dad. Hindi ko po ito ginusto. Hindi ko po gustong masaktan kayo pero kailangan po natin na pag-usapan ito ng maayos. Please, sabi ni Celine. Halata ng kahinaan ng sa boses. Huminga naman si Atty. Ramon. Bahagyang nagkaroon ng pause. Ngunit halata pa rin ang galit sa bawat linya ng mukha niya. Celine, hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang lahat. At sa ngayon, kailangan kong protektahan ka. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ilayo ko muna sa kumpanya ni Adrian. Hindi po, Dad. Please. Hindi ko po alam kung paano ko aalis doon ng ganito. Sagot ni Celine, halatang nasasaktan sa desisyon ng ama. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ang kumpanya, ang trabaho, at ang buhay niya sa office ay biglang nawawala dahil sa galit ng ama. Celine, kailangan mong umalis muna. Mahigpit na sabi ni Atty. Ramon. Hindi ito para saktan ka, kundi para protektahan ka. Kailangan mong maintindihan na may mga limitasyon ng tiwala.
At ngayon, iyon ang pinakamahalaga. Tumigil sandali si Celine. Ramdam ang halong lungkot at pagkabigla at galit sa sarili. Alam niyang tama ang ama sa punto niya, ngunit ramdam niya rin ang unfairness ng sitwasyon. Opo, Dad. Susunod po ako. Pero please po, sana maintindihan niyo rin po ako at ang sanggol. Mahinang sabi niya. Huminga si Ramon ng malalim. Ang galit ay nananatili, ngunit may halong concern sa puso. Alam niyang mahirap para sa kanya na harapin ang sitwasyon, lalo na sa anak na mahal niya. Celine, protektahan mo ang sarili mo at ang bata. Magpakatatag ka. Tumayo si Celine, dahan-dahan lumapit sa ama at niyakap siya ng maikli, ngunit puno ng emosyon. Salamat po, Dad. Susunod po ako. Hindi ko po kayo bibiguin. Sabi niya na halatang lumaban sa sarili at sa sitwasyon. Paglabas niya sa opisina, ramdam ni Celine ang bigat sa dibdib. Ang galit ng ama ay nag-iwan ng marka, ngunit ramdam niya rin ang proteksyon sa likod ng galit. Alam niyang kailangan niyang umalis sa kumpanya ni Adrian, kahit ramdam niyang pagsisisi at lungkot sa sarili. Sa labas ng building, huminga si Celine ng malalim. Ang hangin ay malamig at ang lungsod ay tahimik sa hapon. Ramdam niya ang tensyon sa loob, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa sarili at sa sanggol. Ang galit ng ama ay hindi lamang simpleng emosyon. Ito ay isang babala. Isang paalala na may mga limitasyon ng tiwala at may mga responsibilidad na kailangan niyang harapin. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ang gabing nagbago ng lahat. Ang cufflink na naiwan, ang pagkakakilala nila ni Adrian sa opisina, at ang confrontation sa ama. Ramdam niya ang halo ng lungkot, guilt at determination. Alam niyang mahirap, ngunit kailangan niyang tumayo sa sariling paa at ipakita na kaya niyang harapin ang lahat ng may dignidad at grace. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang lakas ng loob na kailangan niya para ipagpatuloy ang buhay. Para sa sarili, para sa sanggol, at sa hinaharap na maghihintay. Alam niyang ang galit ng ama ay pansamantala, ngunit ang pagkilos niya ng tama ay magpapakita ng tunay na karakter at lakas. Habang naglalakad sa tahimik na kalye, iniisip ni Celine ang mga hakbang na kailangan niyang gawin. Mag-ipon, protektahan ang sarili at ang sanggol. At unti-unti niyang ayusin ang relasyon sa ama at kay Adrian. Ramdam niya ang tensyon sa loob, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi siya susuko at gagawin niya ang tama para sa lahat ng mahal niya. Makalipas ang ilang oras, ang tensyon ng mag-ama ay mas lalong lumala. Nang malaman ni Adrian ay agad siyang pumunta sa law firm ni Atty. Ramon Vera. Adrian, paano mo nagawang sirain ang tiwala ko? Sigaw ni Atty. Ramon. Napako ang mata sa best friend niya. Ang galit ay halatang sumisiklab sa bawat linya ng mukha niya. Atty. Ramon, hindi ko ito sinasadya. Sagot naman ni Adrian na dahan-dahang lumapit. Nangyari lang at anda naman akong panagutan ng lahat para kay Celine at sa bata. Panagutan? Ang anak ko, Adrian. At ang taong pinagkatiwalaan ko. Ang naging dahilan ng lahat ng to. Bulala si Ramon, na halatang nasasaktan at naguguluhan. Huminga si Adrian ng malalim. Alam ko ang galit mo, Ramon. Pero hindi ako ang kaaway. Gusto ko lang ayusin ang lahat ng maayos. Hindi ko ginusto ang nangyari. At gagawin ko ang tama para sa lahat. Tahimik ang silid sandali. Ramdam ang bigat, ang galit, at ang tensyon sa pagitan ng dalawang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam rin ang simula ng pag-unawa. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ang unang hakbang para sa reconciliation ay ginawa na, ang confrontation. Tahimik ang probinsya sa dapit hapon. Ang huling sinag ng araw ay sumasayaw sa ibabaw ng malawak na palayan at lumang kalsada. Sa isang simpleng bahay na may hardin na puno ng bulaklak, nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Celine Vera. Pagbaba niya mula sa sasakyan, dama niya ang sariwang simoy ng hangin. Malayo sa ingay ng lungsod, ramdam niya ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, may bigat sa puso niya. Ang galit ng ama
ang nakaraan kay Adrian at ang misteryo na hinaharap ng anak niya. Sa isang pribadong klinika ipinanganak niya si Liam, isang malusog at maamong sanggol. Nauna niyang hinawakan ng maliit na katawan ng anak, ramdam niya ang kakaibang pagmamahal at pananagutan. "Hi Liam, andito na ako para sa'yo." Bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Sa kabila ng pagod at puyat, ramdam niya ang bagong pag-asa sa buhay. Sa bawat araw, nagsimula si Celine sa bagong routine. Nagluluto, naglilinis at nag-aalaga kay Liam na mag-isa. Nagtitipid siya at nag-iipon para sa pangangailangan ng bata. Tuwing natutulog si Liam, nakaupo siya sa veranda. Iniisip ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Ang gabing nagbago ng lahat, ang cufflink at ang relasyon nila ni Adrian. Ngunit sa kabila ng distansya, palihim na minomonitor ni Adrian ang buhay nila. Hindi siya lumalapit ng direkta. Alam niyang kailangan ni Celine ang espasyo, pero pinapadala niya ang tulong, mga damit para kay Liam, pagkain at iba pang pangangailangan. Lahat ay pinapadala ng tahimik, isang paraan ng pagmamahal at proteksyon. Isang hapon may dumating na package sa pintuan, isang maliit na box na may nakasulat, "For Liam, from AD." Napangiti naman si Celine. Alam niya agad kung sino ang nagpadala, pero ramdam niya ang malasakit. Binuksan niya ang box at nakita ang mga damit at laruan ni Liam. Lahat maayos at elegante. "Salamat. Kahit ganito na lang." Bulong niya sa sarili. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti ring nakikilala ni Celine ang komunidad. Nakikilala ang mga kapitbahay, natututo sa simpleng pamumuhay sa baryo, at nagiging mas malapit sa kalikasan. Tuwing umaga ay naglalakad siya kasama si Liam sa hardin. Tinuturuan siya nitong tumawa ng simpleng bagay at nararamdaman niya ang saya kahit maliit lang ang mundo nila. Ngunit ramdam ni Celine ang kakulangan. Miss niya na ang lungsod. Miss niya na ang dating trabaho. At miss niya na ang pagkakataong makapiling ang mga kaibigan. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiyaga. Kailangan niyang protektahan ng sanggol, ipagpatuloy ang buhay ng may dignidad at bumuo ng sariling kinabukasan para sa kanilang dalawa. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda tinitingnan ng buwan, napansin niya ang envelope sa porch. Walang pangalan, walang palatandaan. Binuksan niya ito at nakita ang maikling mensahe. "Ligtas ka. Andito lang ako kung kailangan mo. AD." Napangiti na naman si Celine. Ramdam ang pagmamalasakit kahit hindi niya nakikita si Adrian. Ramdam niya na kahit malayo, may taong nagmamalasakit sa kanila. Ngunit alam niya rin na hindi pa rin siya pwedeng lumapit. Hindi pa ngayon. Kailangan ko magpatuloy para kay Liam. Bulong niya sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalakas ang loob niya. Natututo siyang maging independent. At natututo rin siyang harapin ang mga hamon ng pagiging isang single mother. Habang natutulog si Liam sa kanyang bisig, nakatingin si Celine sa malawak na kalangitan. Tahimik ang paligid, malamig at presko ang simoy ng hangin. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Ngunit ramdam din niya ang lakas sa puso. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga laban na kailangan nilang harapin. Ngunit sa ngayon, may katahimikan at ginhawa sila sa maliit na bahay sa probinsya. At kahit malayo, ramdam niya ang tahimik na pagmamasid ni Adrian. Isang patunay na may taong nagmamalasakit sa kanila. Kahit hindi niya alam kung kailan darating ang pagkakataon para muling magharap. Tahimik at modernong opisina ng De Los Reyes Law Firm, ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Sa boardroom, nakaupo si Adrian sa harap ng kanyang mga abogado. Nakatingin sa stack ng dokumento na ipinadala ng kalapang abogado. Isang lumang kaso mula kay Attorney Ramon. "Ginagamit nila ang lumang kaso ni Ramon laban sa atin," sabi ni Adrian. Mahinahon ngunit halatang nagiinit ang dugo sa galit. "Sinabi nilang nagnanakaw ako ng corporate funds. Pero alam naman natin hindi ito totoo. Kaya kailangan nating patunayan ang katotohanan." Isa sa kanyang senior associate ang tumango. "CEO, may legal loopholes tayo. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya.
Lalo na kung ipipilit ng kalaban ng testamento ni Atty. Ramon bilang proof of ownership at distribution. Huminga si Adrian ng malalim. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Kung hindi niya maipagtatanggol ang sarili, baka masira hindi lamang ang kumpanya kundi pati ang reputasyon niya. Ngunit sa kabila ng pressure, ramdam niya ang determinasyon. Hindi siya pwedeng sumuko. Samantala sa probinsya, naramdaman ni Celine ang tensyon kahit malayo. Napag-alaman niya mula sa abogado ng firm na ginagamit ang pangalan ni Adrian laban sa kanya. Agad siyang nagdesisyon. Kailangan niyang tumulong. Hindi niya maaaring hayaan na maapektuhan si Adrian. Lalo na't alam niyang may koneksyon nito sa pamilya niya. Dumating si Celine sa lungsod na may dalang testamento ni Ramon. Ito ang tanging dokumento na makapapatunay ng tama na hindi ninakaw ni Adrian ang anumang pera at ng kalabang abogado ay nagtatangkalang manipulahin ang lumang kaso para siraan siya. Pumasok si Celine sa boardroom, dalang malalaking sobre. Adrian, dala ko mga testamento ni tatay. Ani Celine, huminga ng malalim at hinawakan ng dokumento. Ito ang tayong makakapagligtas sa iyo at sa kumpanya. Tumigil ang lahat sa paligid. Nakatingin si Adrian kay Celine. Halatang nagulat ngunit ramdam ang pasasalamat sa mata niya. Salamat Celine, pero hindi mo kailangan gawin to. Pero mahalaga to. Sagot niya na may halo ng emosyon sa boses. Bumukas si Celine ng sobre at pinakita ang dokumento sa mga abogado. Nakita niyo ba to? Ito ang legal na testamento ni Dad. Nakasaad dito ang lahat ng asset. At malinaw na walang ni isang sentimong napunta sa maling tao. Pinatutunayan nito na hindi ninakaw ni Adrian ang corporate funds. Paliwanag niya. Isa sa mga abogado naman ng kalaban ay huminga ng malalim. Halatang nahirapan. Hindi namin inaasahan to. Pero pwede ba naming suriin? Tanong niya. Oo, pwede. Sagot ni Celine ng matatag. Pero tandaan ninyo, mali ang mga aligasyon ninyo. Ang dokumentong ito ay ebidensya na sapat para ipakita ang katotohanan sa korte. Habang nagsusuri ang mga abogado, ramdam ni Adrian ang tipok ng puso niya. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon. Pagod, kaba, pasasalamat, at bahagyang gulat. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang respeto at pagmamahal kay Celine. Sa kabila ng distansya, pinili niyang lumapit at tumulong. Matapos ang ilang minuto ng tensyonadong pagsusuri, tumango ang abogado ng kalaban. Malinaw, ang testamento ay authentic. Hindi mo ipaparating kay Mr. De Los Reyes ang anumang krimen. Kailangan naming i-withdraw ang kaso. Napangiti naman si Celine. Bahagyang huminga ng maluwag. Alam ko, kaya natin to. Bulong niya sa sarili. Ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang kahit panalo sila sa legal na laban, may mas malaking laban pang naghihintay sa kanila. Ang relasyon at pagtitiwala ng bawat isa. Humarap si Adrian kay Celine. Ramdam ang emosyon sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ani Adrian, malapit na lumapit. Hindi mo lang ako tinulungan. Tinulungan mo rin ang kumpanya. At higit sa lahat, ipinakita mo na kaya nating harapin ang lahat ng magkasama. Ngumiti naman si Celine. Bagamat pagod ay may halong kaba. Ang mahalaga, ligtas ang lahat. At natutunan natin na sa bawat laban may paraan para maging tama ang lahat. Ramdam ang tagumpay sa boardroom. Hindi lang panalo sa legal na laban, panalo rin sa pagprotekta sa kumpanya. Ramdam ni Celine at Adrian na kahit maraming pagsubok ang darating, magkasama nilang haharapin ang lahat. At sa bawat hakbang, may katotohanan at lakas sa kanilang sandikan. Tahimik ang courtroom, puno ng tensyon at mga matang nakatutok sa central figure ng hearing. Si Adrian De Los Reyes, nakaayos sa kanyang executive suit. Nakaupo siya sa witness box. Hawak ang dokumento na magpapatunay ng kanyang katotohanan. Ngunit kahit maayos ang mga papel at ebidensya, alam niya, ang tunay na laban ay hindi sa legal na dokumento, kundi sa tiwala at pagkakaunawaan ng mga taong nasa paligid niya. Lumapit si Adrian kay Celine,
bago magsimula ang hearing. Celine, kailangan kita. Ani Adrian, may halo ng kaba at pag-asa sa boses. Kailangan kita bilang testigo. Alam kong matatag ka at maayos ang isip. Kung pwede, tulungan mo akong ipagtanggol ang katotohanan. Tumango si Celine kahit alam niyang mahirap ang gagawin niya. Adrian, handa akong tumulong. Sagot niya ng may determinasyon. Kaya natin to. Para sa'yo, para sa kumpanya, at para sa lahat ng apektado. Sa courtroom nakaupo si Attorney Ramon sa gilid. Halatang galit at sabik na makialam. Ngunit ramdam ni Celine ang bigat ng responsibilidad niya. Kailangan niyang ipakita sa lahat, lalo na sa ama niya, na ang ginagawa niya ay tama. Nagsimula ang hearing at isa-isang inilatag ni Adrian ng ebidensya laban sa kalabang abogado, mga kontrata, testamento, at dokumento na nagpapakita na mali ang aligasyon laban sa kanya. Ngunit sa gitna ng proceedings, tumingin siya kay Celine. Kung may tanong silang tungkol sa chain of custody or legal proof, ikaw ang magsasabi ng katotohanan. Bulong niya sa kanya. Tumayo si Celine sa witness stand nang tawagan siya. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang kamay ni Adrian bilang tahimik na suporta. Ako po si Celine Vera. Panimula niya sa court. Malinaw at matatag ang boses. Ako po ang nakakita at nakakaalam ng tunay na nangyari sa kaso na ito. Ang lahat ng ebidensya ni Mr. De Los Reyes ay totoo at tama. Namutla naman si Attorney Ramon nang marinig ang boses ng anak. Hindi niya akalain na si Celine mismo ang tatayo at magsasabi ng totoo. Kahit galit pa siya sa nangyari. Anak, bulong niya na halatang naguguluhan. Because Dad, sagot ni Celine, matatag ang tingin. Kahit galit ka man sa kanya, ang tama'y ipagtatanggol ang katotohanan. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ang pangalan ni Mr. De Los Reyes. Lalo na't may ebidensya na nagpapatunay ng kabutihan at ng integridad niya. Tumango si Adrian. Ramdam ang pasasalamat sa mata niya. Ang simpleng salita ni Celine, isang pahayag ng katotohanan at katapangan, ay sapat upang baguhin ang takbo ng hearing. Isa-isa tinanong ni Attorney De Los Reyes ang kalabang abogado si Celine. Miss Vera, maaari mo bang ipaliwanag kung paano mo napatunayan na hindi niya ninakaw ang corporate funds? Sa pamamagitan ng dokumento ng testamento ni Attorney Ramon, nakita namin ang buong distribution ng assets. Sagot ni Celine. Walang iisang sentimo na misappropriate ni Mr. De Los Reyes. Ang lahat ng ebidensya ay nagpapakita ng kabutihan at integridad niya. At ang aligasyon ng pagnanakaw ay mali. Tumitig ang korte sa kanya. Ang boses si Celine, kalmado, malinaw, ay nagbigay ng kredibilidad kay Adrian. Ramdam ng lahat na hindi lang ito simpleng testimony. Ito ay pahayag ng katotohanan at katarungan. Sa paglipas ng hearing, isa-isa nang naipakita ni Adrian ang ebidensya at pinagtibay ni Celine ang lahat. Nakita ng hukom ang katotohanan. Mali ang aligasyon laban sa CEO at ang tanging intensyon ng kalabang abogado ay siraan siya para pabagsakin ang kumpanya. Matapos ang ilang oras, tumango ang hukom. Batay sa ebidensya testimonya, malinaw na walang basihan ang aligasyon ng kalaban. Ang kaso laban kay Mr. De Los Reyes ay dismissed. Huminga si Adrian ng maluwag, ngunit hindi niya tinago ang emosyon nang lumingon siya kay Celine. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ani Adrian, malapit na lumapit. Hindi mo lang ako tinulungan. Pinakita mo rin sa lahat ng nasa court ang tunay na ako. Ngumiti si Celine, bahagyang napuno ng luha. Ang mahalaga, nagawa natin ang tama at nakita ng lahat ang totoo. Kahit na mahirap, kahit na may galit sa paligid, kailangan na natin na maging matapang at panindigan ang tama. Habang lumalabas sila sa courtroom, ramdam nila ang liwanag sa dulo ng tunnel. Hindi lang panalo sa legal na laban, panalo rin sila sa tiwala, respeto at katotohanan. At sa bawat hakbang, ramdam nilang mas lalalim pa ang koneksyon nila dahil sa tulong, katapangan at pagmamahal na ipinakita sa isa't isa sa gitna ng krisis.
Tahimik ang silid ng ospital. Malambot ang ilaw at halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Nakaupo si Celine sa tabi ng kama ng ama niyang si Attorney Ramon Vera. Hawak ang kamay niya ng malumanay. Ang matagal na galit at tampo ay halatang nag-iba ng anyo. Napalitan ng kaba, pag-aalala at kaunting pag-asa. "Anak, bakit ka nandito?" tanong ni Ramon. Mahina pa ang boses. Ramdam ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pagkabahala sa anak at apo. Huminga si Celine, pinipigil ang luha. "Dad, andito ako. Kasi kailangan natin ng pagkakataon na magkausap." Sagot niya ng mahinahon. "At may isang bagay rin akong gustong sabihin sa'yo. Tungkol kay Adrian." Tumango si Ramon. Halatang interesado ngunit may halong pangamba. Alam niyang matagal na ang sama ng loob niya kay Adrian, ang best friend niya. Ngunit ramdam niya ang sincerity sa tinig ng anak. Dumating si Adrian. Maingat na lumapit dalang maliit na si Liam sa kanyang mga bisig. Nakatingin siya kay Ramon. Ramdam ang kaba. Ngunit may determinasyon. "Attorney Ramon, may gusto akong sabihin." Panimula niya na halatang may dalang bigat sa dibdib. "Attorney, ang anak mo at ang apo mo ang dahilan kung bakit ako lumalaban." Ani Adrian na matatagang boses ngunit may emosyon. Hindi lang to para sa negosyo, kundi para sa kanilang kinabukasan. Para kay Celine at kay Liam. Handa akong harapin lahat ng pagsubok. Natingala si Ramon, hindi makapaniwala sa narinig. Ramdam niya ang sincerity sa mata ni Adrian, isang lalaking matagal niyang kilala, isang taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Ang lahat ng galit, sama ng loob at pagdududa ay unti-unting naibsan. Tumango si Ramon, unti-unting lumingon kay Celine. "Alam mo, siguro nagkamali ako. Napagpasyahan ko hindi ka dapat mapahiya o masaktan." Sabi niya na may kaunting luha sa mata. Ramdam na Celine ang pagbabago. Ang matagal na galit ay napalitan ng pag-unawa. Ramdam ang bigat ng tensyon na unti-unting nawawala. "Attorney, handa akong patunayan ang lahat. Hindi ko ginusto ang nangyari noon. At hindi ko rin ginusto ang sakit na naidudulot ko sa pamilya mo. Pero ngayon, gusto kong simulan ng tama para sa lahat." Tumayo si Ramon at dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Adrian. "Alam mo, matagal na akong gustong maging manugang ka." Bulong niya na may ngiti sa mata. "At ngayon nakikita ko. Handa kang protektahan ang apo ko at ang anak ko. Pinapatawad na kita, Adrian." Napuno ng emosyon ang silid. Si Celine na matagal nang nag-aalala ay hindi napigilan ng luha. Hinawakan niya si Liam ng mahigpit. Ramdam ang kagalakan sa puso. Hindi lang niya ama ang pinatawad. Ang buong pamilya ay unti-unting nagkakasundo at ang dating lihim at galit ay napalitan ng pagmamahalan. Lumapit si Adrian. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Liam. "Hi Liam, ako si Daddy Adrian." Ani niya nang may ngiti. Ramdam niyang kabutihan at innocence ang bata. Isang inspirasyon para magpatuloy sa tamang landas. Si Ramon ay nakatingin sa dalawa, hindi maiwasang umiti. "Alam mo, Celine, matagal ko nang gustong makita ang araw na to. Ang anak ko at ang apo ko, ligtas at may taong handang protektahan sila. Salamat, Adrian." Bulong niya na may halong emosyon. Huminga si Celine ng maluwag, ramdam ang ginhawa. Ang matagal na tensyon, ang galit at sama ng loob ay unti-unting nawala. Ang kanyang ama ngayon ay handang tanggapin si Adrian at higit sa lahat, tanggap ang apo niya bilang bahagi ng pamilya. Naglakad si Adrian palapit kay Celine, hinawakan ang kamay niya. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, Celine. Hindi lang sa hearing kundi sa buhay natin. Ipinakita mo ang tapang at pagmamahal sa lahat." Ani Adrian, ramdam naman ang sincerity sa boses. Ngumiti si Celine, bahagyang napaluha. "Alam mo Adrian, minsan kailangan na natin ng pagkakataon. At ngayon alam ko na handa na tayo magsimulang muli bilang pamilya." Habang nakaupo sila sa tabi ni Liam, ramdam nila ang bagong simula.
Ang maliit na pamilya, sina Celine, Liam, Adrian at si Ramon ay naglakad palabas ng ospital. Magkahawak kamay, tahimik pa ng paligid, ramdam nila ang kasiyahan sa bawat ngiti at haplos. Ang nakaraan ay hindi nahadlang, kundi pundasyon ng kanilang bagong buhay na puno ng pagmamahal at pagtitiwala at pagkakaisa. Tahimik ang opisina ng De Los Reyes Law Firm. Halos bawat mesa ay nakatutok sa entablado kung saan nakatayo si Adrian. Ngiti ang kanyang nakalatag sa labi, ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Sa gitna ng mga empleyado at opisina na puno ng liwanag, hawak niyang maliit na kahon na may singsing. Tumitig si Adrian kay Celine. Nakatayo sa tabi ng kanyang anak na si Liam. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kabalang, kundi dahil sa bigat at halaga ng sandaling ito. Celine, this time, I'll do it right. Ani Adrian, humuhugot ng malakas ang loob bago lumuhod sa harap niya. Nakanganga ang lahat ng mga empleyado. Hindi sila makapaniwala sa eksenang nagaganap sa kanilang harapan. Ang dating mahigpit at profesional na CEO, ngayon ay isang lalaking nakaluhod. Nag-alok ng pangakong puno ng pagmamahal at commitment. Si Celine unang napangiti ng malakas, may halong gulat at tuwa. Hindi niya mapigilan ang luha ng kaligayahan na bumuhos sa kanyang pisngi. Habang hawak ang kamay ni Liam, tumingin siya kay Adrian. Ramdam ang sincerity sa bawat salita at tingin. Adrian, hindi ko inaasahan to. Ani Celine, nanginginig ang boses. Ngunit sa lahat ng nangyari, sa lahat ng laban at pagsubok, alam kong tama ang puso mo. Dahan-dahan binuksan ni Adrian ang kahon. Ipinakita ang singsing sa lahat. Celine, gusto kong simulan ng bagong yugto ng buhay natin. Bilang pamilya. Hindi lang para sa atin, kundi para kay Liam. Para sa kinabukasan natin na puno ng pagmamahal at tiwala. Huminga si Celine ng malalim. Pinipilit ang luha at tawa na maghalaw sa damdamin niya. Oo, Adrian. Oo. Sagot niya. At habang sinasabi ang oo, dahan-dahan niyang inakay si Liam at inilapit kay Adrian. Si Adrian naman ay ramdam ang kaligayahan at pag-asa. Lumapit si Ramon at napuno na rin ng emosyon. Celine, Adrian, nakikita ko ngayon ang pagmamahalan ninyo at ang pag-aalaga ninyo sa apo ko. Wala nang masihigit pa sa ganitong sandali. Naglakad sila palabas ng opisina, magkahawa kamay. Ang bawat empleyado ay nagbigay ng palakpakan at ngiti. Ramdam ang kasiyahan sa bawat mata. Hindi lamang ito simpleng proposal, ito ay simbolo ng panibagong simula. Habang naglalakad, tiningnan ni Celine si Adrian. Alam mo, sa simula, akala ko mahirap ang lahat. Pero sa huli, lahat ng nangyari nagdala sa atin dito. Sa tamang lugar, sa tamang tao. Sabi niya na may halong tawa at luha. Ngumiti naman si Adrian. Tama ka, Celine. Ang lahat ng pagsubok ay hindi na sayang. Kaya ngayon, pwede na tayo magsimula ng walang takot. Walang lihim. Bilang pamilya. Si Liam na nakamasid sa mga magulang ay ngumiti rin. Ramdam niya ang init ng pagmamahal sa paligid niya at sa simpleng paraan ng kanyang mga magulang. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagtutulungan, pagmamahalan at patanggap sa isa't isa. Nakatayo ang buong pamilya sa harap ng opisina. Ang araw ay sumisikat sa labas. Pumapasok sa silid at pumapailan lang ang mga mata ng lahat. Ang dating lihim, mga problema at takot ay napalitan ng bagong simula. Bagong pag-ibig at bagong pamilya. Ngumiti si Celine sa ama, kay Adrian at sa anak. Ramdam ang tagumpay sa puso. Ito na ang simula ng lahat. Bulong niya sa sarili. Naramdam ang kalayaan at pagmamahal at saya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Iyan ba ang suot mo sa interview?
Parang galing kang palengke.